Okay, babasa po tayo ang salita ng Diyos. Oras na para sa ang salita ng Diyos. So, Marcos, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 20. Pero yung title is Pinugutan si Juan na tagapagbautismo. So, John the Baptist has been beheaded. Have been beheaded. And tong title na to dito sa ASD version, dito sa Bible app na gamit ko po ay from 14 to 29. Pero babasahin na po natin is 14 to 20. So, itong at least title na Pinugutan si Juan na tagapagbautismo is going to be 2 parts. So, parallel verses niya sa Matthew ay nasa Matthew chapter 14 verse 1 to 12. Tapos sa Luke naman, Luke chapter 9 verse 7 to 9. So, basa na po tayo. Verse 14. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang kilala na siya kahit saan may nang basahin ko po munang muli. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi siya si Juan na tagapagbautismo na muling nabuhay. Kaya nakakagawa siya ng mga himala. So this part, beheaded na si John the Baptist. Ang sabi naman ng iba, siya si Elias. At may mga nagsasabi rin, siya ay isang propeta na tulad ng mga propeta noong unang panahon. Mind you guys, itong New Testament, before our Lord Jesus Christ, there is a 400 years of silence. So meaning, yung 400 years na yun, walang propetang dumating. Kaya nahinto yung Old Testament kay Malakay. So after Malakay, si Matthew na yung kasunod. So Genesis to Malakay, that's the Old Testament. And then Matthew to Revelation, that's the New Testament. Old Testament has been written in Hebrew, Aramaic, and then New Testament is written in Aramaic, Koine Greek. Alright. So, verse 15, ang sabi naman ng iba, siya si Elias, at may mga nagsasabi rin, siya ay isang propeta na tulad ng mga propeta noong unang panahon. Kasi ito ay New Testament na, nasakop na sila rito ng mga Romano. 16, ngunit nang mabalitaan ito ni Herodes, sinabi niya, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Yan, so, ito na yun. 17, sapagkat ipinadakip noon ni Herodes si John the Baptist, Juan na tagapagbautismo, ipinagapos at ipinabilanggo. Ginawa niya ito dahil sa kagustuhan ni Herodias na kanyang pinakasalan at kinakasama bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. So, kaya nahuli kaya nakulong si John the Baptist. Kasi kinall out ni John the Baptist si Herodes, si King Herod, and si Herodias because they become not one. They force themselves to one another, even though Herodias is married to Felipe. Herodes, King Herod's brother. So si Felipe. 18. Palaging sinasabihan ni Juan si Herodes, labag sa kautusan na agawin mo ang asawa ng iyong kapatid. 19. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias, yung asawa ni Felipe na naging asawa ni Herodes, si Herodias, kay Juan. At gusto niya itong ipapatay. Subalit hindi niya ito magawa kasi takot hindi rin gusto ni King Herod na ipapatay si John the Baptist. Pero si Herodias yung may gusto. Kasi nakukulitan siya.
ba't ka ba call out ng call out? Hayaan mo kami, leave us alone. Eh kaso si John the Baptist publicly calling them out. So, kaya gusto ipapatay ni Herodias si John the Baptist. Verse 20, dahil takot si Herodes kay Juan at sinisikap niyang hindi ito mapahamak, alam kasi ni Herodes na matuwid at mabuting tao si Juan. At kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. Na-miss ko to. Na-miss out ko to. Na-overlook ko tong part na to. Verse 20, ang gara, ano? Pwede ko bang basahin to sa KJV? At least yung verse 20. Nagustuhan ko yung last line eh. So verse 20, for Herod feared John, knowing that he was a just man and unholy, and a holy man, unholy, and observed him. Oh, and when he heard him, he did many things. Okay, and heard him gladly. Oh, I missed that. I was too focused on Herodias when I'm reading this in KJV. Na-miss ko yun. Kumbaga na-overlook ko yung part na yun. Na kumbaga parang in-oren si Herod kay Juan, kay John. In-o siya. And he wants to listen to him. I see. So that's the reason why he doesn't want to unalive John the Baptist. Kaya lang may nangyari dito eh. Pero bibitinin natin. Bukas natin pag-usapan kung ano yung nangyari kasunod. So yan yung Bible reading natin sa Ang Salita ng Diyos na version, ASD version. Ang pagkamatay ni John the Baptist. So actually, dito sinabi na pinapatay na siya. Pinapugutan na siya ng ulo. Pero pinapakita rin dito na hindi niya intention yon. So may nangyari. Bakit umabot sa part na yun? So yun yung pag-usapan po natin bukas. So yeah, bibitinin ko muna po kayo pansamantala. So yeah, yun muna sa ngayon. And kung medyo na-confuse kayo, basahin niyo lang po ulit. Tapos kung gusto niyo sa English, basahin niyo po sa English. Tapos yung revelation ni Lord, kung hindi pa siya nagririma o hindi pa siya nagsisink in, okay lang, just keep on reading. Magugulat na kayo ako. Katulad nito, na-amaze na naman ako. Hindi ko napansin yun nung una. Gusto pala ni Herodes na, kaya pala ayaw niya papatay si Juan. Kumbaga parang may mga revelation. Minsan nami-miss natin yung pag nagbabasa tayo. Pero i-reveal naman ni Lord yun in the right timing, in His perfect timing. So don't worry about it. If you're not understanding the things that you're reading inside the Bible, the Word of God that you're reading, it's just fine. It's just so happened that in God's perfect timing, you're not ready for this one. Just go on, move ahead, read the next coming verses, and just go back to it some other day, maybe some other month, some other year. But just go back to it, and I will reveal it to you. God will give us the wisdom that we need, not the wisdom that we want, because the wisdom that we want is coming from here. But the wisdom that we need is coming from Him. All right? So God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.